pinakamalagang bahagi sa ito. At ito po ay pagkadalhin ng ating beloved preacher Alvin Dugus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Ricardo Arong. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras na ito, sa ating pagpatuloy, bago pong lahat mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin upang tayo samahan at pagpalain natin mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, muli po kami po nagpasalamat sa oras na ito, sa pangunang dalangin pa rin ng aming ginagalang na mahal Pastor Evangelist Willis Estrada Almeida. Kami pinarito, Diyos, lubusan pasalamat, taglay na kalakasan, yung pinagkaloob sa bawat sa amin, sa pagparating mo, paghatid mo sa iyong banal gawain, sa bawat sa amin ng mga kapatiran. Nagpasalamat po kami, umpisa pa kanina sa MC, sa Joyful Solemn Song, sa patutuon mga kapatiran, pag-awitan ng choir at sa iyong pagkilos, sa aming kalagitnaan, pagpadamay ng matamis na presensya. O Diyos, maraming salamat sa bahagi ng pagbibigay. Patuloy mo kaming pinagpala. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat at narito bawat sa amin sa aming pag-aral, pakikinig ng banal na salita. Mahal na Panginoon, aming pag-usapan ng iyong kabutihan. Tulungan mo po kami sa ganang akin, yung abang lingkod o Diyos, walang magagawa o maasala mo sa iyong tulong at kapangyarihan, maging bawat sa amin kasama mga kapatiran. Pagpalain mo kaming lahat sa oras na ito at sama-sama naming sinasaway, mga hadlang gawa ng kaaway sa oras na ito, cast out, destruction sa gawain, be frozen Satan, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at unang pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Willis Estrada Almeida, the end-time prophet of our living God, sampu na kanyang mga beloved children, at magandang pag-alaala rin po sa mabubuting turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga banal na salita na kanyang itinuturo na atin pong nasunod na pagsikapan, kaya pag-alaala rin po sa mga bagay na yan, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa ating mga beloved preachers, sa hapong ito, magandang hapon sa inyo, sa ating mga minamahal na kapatiran na narito ngayon, patuloy na nagsikap, na dumalo sa gawain nating mahal na Panginoon, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa, sa buong daigdig na kung saan mayroong patuloy na nagmumonitor sa webcast na ito. Kaya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, magandang hapon po sa lahat. At sa iba't ibang lugar na kung saan napaabot ang tinig na ito, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Higit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon at salamat sa ating buhay na Diyos. Mga manamahal, tayo po'y narito naman po muli. Lagi nating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon dahil po kung wala ang ating mahal na Panginoon, wala rin tayong magagawa. Amen. Kaya araw at gabi, kung mabulay-bulay natin ang kabaitan ng ating buhay na Diyos, imposibleng hindi po makatulo yung mga luha natin, no, sa kabutihan ng mahal na Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga buhay. Hindi natin mapigilan. Bawat gawain, masambit sa ating mga labi, walang ibang ating pag-usapan dito. Ang kamangha-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Wala tayong ibang pag-usapan dito na anumang bagay, kundi ang ating itinataas palagi sa pinag-usapan natin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, tunay po napakabait ang ating mahal na Panginoon sa mga taong sumusunod sa kalooban na ating buhay na Diyos. Kahit tayo, ang bawat sa atin, kung ating maalala, sino ba tayo na binigyan ng pansin o inalagaan ng mahal na Panginoon hanggang sa ngayon na kung saan ang ating mga buhay noon
muli po ating masambit na magulo, no? Walang kapayapaan. Nung hindi pa natin tagpuan ang congregation na ito, ating maalala, kahit minsan ma-encounter natin o na-encounter ba nyo o na subukan ba nyo na nag-iisa kayo na nakaupo doon sa upuan sa inyong mga tahanan. Kahit ako, naramdaman ko, nangyari yan sa akin. Nung nabulay-bulay ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon, inisip ko, kung wala ang ating buhay na Diyos sa ministeryong ito, hindi ako binago ng ating mahal na Panginoon. Hindi inilutas ang mga problema. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hanggang naranasan ko, nasubukan ko, na ako'y matigas ang puso ko. Hindi basta-basta mapatulo ang luha. Pero mga minamahal, nung isang araw na nangyari na nakaupo ako sa balkon, mga minamahal, tunay po, noon, nung simula nang nasave ako, wala akong ibang naisip kundi ang kabutihan nating buhay na Diyos. Nakatulo yung mga luha ko. Bakit? Hindi biro, hindi mababayaran ng kayamanan ang mga gawa nating mahal na Panginoon. Ang pag-ibig nating buhay na Diyos sa ating mga buhay. Hindi mababayaran ng kayamanan kung ating maalala ang lahat ng mga imposibleng bagay naging posible sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayong tunay hanggang sa ngayon atin pong nakikita ang sitwasyon na ating mga buhay kung ikumpara pa noon. Kaya mga minamahal, yan po ay naaani natin dahil sa ating pagsunod. Amen po ba? Yan po ay ating natamasa ang mapapapala dahil sa ating pagsunod at naipamuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Simula nung ating nakilala ang ating ginagalang na mahal na pastor sa ministeryong ito, sa unang araw kung ating maalala na save tayo, naturuan tayo, ating natamasa, ating natanggap ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, nang tinanggap natin, pinaniniwalaan, sinampalatayanan, at nga totoo ang Diyos na kumikilos sa ministeryong ito, na bulay-bulay natin na ang mahal na Panginoon mabait pala at may purpose pala sa ating mga buhay. Kung kaya hanggang ngayon, narito pa tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yan. Ang sumusunod sa katwiran nating mahal na Panginoon ay hindi mapapahamak. Amen po ba? So, ang hindi sumusunod, maging mapahamak dahil nakikita natin yung mga ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon, ilang sandali lang. Walang pag-iingat mula sa ating buhay na Diyos. Kahit dyan, sa karamihan, sa labas, may mga madidisgrasya, mga minamahal, dahil nakikita natin, dahil iba na kasi ang buhay natin kaysa buhay natin noon, sa ngayon at noon. Amen po ba? Kaya mga minamahal, sa ating pagsisikap, napakinggan natin ang salita nating mahal na Panginoon, kaya sa pamagitan nating pagsunod, naganap ang lahat. Tayo'y pinag-ingatan, pinagpala nating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi kung ating mababasa mga minamahal, dito pa sa Kawikaan 21, versikulo 21, atin pong pakinggan po kung ano ang nakasulat. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 21, talata 21. Ganito po ang pagkasabi. Ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nagkakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang talata o salita nating buhay na Diyos. God bless you, beloved kapatid, sa pagkabasa ng salita nating mahal na Panginoon. Simpleng talata na ipinahiwatig nating buhay na Diyos sa atin. Mga minamahal, atin itong babasahin, bulay-bulayin, napakabait nating mahal na Panginoon, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Katwiran, at karangalan. Katwiran at karangalan. Ibig sabihin mga minamahal, kung tayo'y sumunod sa katwiran, nandyan palagi ang pag-iingat nating mahal na Panginoon. Amen. Nandyan palagi ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Nandyan palagi ang mata ng ating buhay na Diyos simula sa langit hanggang sa lupa, nakatitig sa kanyang mga tunay na anak na sumusunod sa katwiran niya. Sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa kagandahang loob, may kagandahang loob ang ating buhay na Diyos
na ipinahiwatig sa atin nung umpisa na tayo po'y tumanggap, nung umpisa ng ating pong isinagawa, nung umpisa na ating pinagsikapan na masagawa, na ipamuhay sa ating buhay. Mga minamahal, hanggang kayo na atin naman pong nasaksiyan, puriba't ebidensya na ang mahal na Panginoon, hindi po nagdalawang isip na kumikilos palagi sa ating mga buhay. Mga pag-iingat kahit saan. Ibig sabihin, nakasumpong ng buhay. Dito pa lang sa lupa, nabubuhay tayo. Habang nabubuhay, namumuhay, patuloy pa rin na nag-iingat ang ating buhay na Diyos. Lalo't higit sa buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa katwiran, totoo po yan. Dahil ang taong hindi susunod sa katwiran nating mahal na Panginoon, wala talagang mapala. Amen po ba? Kaya ayaw natin na ganyan. Kung may kumpara natin ang buhay noon natin, hanggang sa ngayon, iba na ang mga kilos natin. Gagawin na natin kung ano po ang kagandahang loob ng mahal na Panginoon na para sa atin. Ganon din atin pong sundin. Gawin din natin na mayroon tayong kagandahang loob para sa ating mga kapwa. Everybody say, praise the Lord. May kagandahang loob tayo kung paano tayo isagawa natin na tayo po'y sumusuporta sa tunay na gawain nating buhay na Diyos. Kagandahang loob nating maipakita na hindi pa kunwari, kundi ito po'y sa ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon, atin ring susundin ang kagandahang loob ng Diyos na ipinahiwatig sa atin. Ano po ito? Mga minamahal, dahil po ang ating purpose sa pagpunta sa gawain nating mahal na Panginoon, dahil yan sa kagandahang loob at katwiran na ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayo rin i-exercise natin palagi o dagdagan natin palagi ang ating pananampalataya. Kagandahang loob, ibig sabihin, dito tayo mga minamahal, masaya tayo, ano? Wala tayong ibang iniisip pag nasa bahay-sambahan. Lalo na sa araw ng banal na gawain, lalo na sa araw na ito, wala tayong ibang iniisip, wala tayong na-priority sa ating puso't isipan. Walang ibang bagay kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Kung kaya tayo'y pinagpala palagi nating buhay na Diyos. Walang na-insert na anumang bagay na nakakahalo sa ating puso't isipan at dyan natingnan ng ating mahal na Panginoon. Ang kagandahang loob natin, wala tayong pakialam sa mga ginagawa kung ano man. Kung may makikita man tayo, mga minamahal, na hindi magaganda sa ating kapwa, mayroon tayong kagandahang loob. Walang iba na ating ibigay. Ipag-pray natin sila. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan kasi may mga kahinaan ang bawat sa atin. Amen po ba? No? So may kagandahang loob tayo, hindi tayo magmurmur. Hindi natin ikumpara. Ito atin lamang na pag-usapan. Amen po ba? Wala tayong pinahiwatig ito na kung sino man. Dahil ito po'y salita nating buhay na Diyos, pag-usapan natin ang kagandahang loob, gumagawa tayo sa ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Pag nasa simbahan tayo, wala tayong priority kundi ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Kung mayroon man tayong mapag-usapan, walang iba, ang kabutihan pa rin ng ating mahal Panginoon. Hindi yung ibang bagay na nakakalugmok sa ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, yan po ang katwiran ng ating buhay na Diyos na ating dapat ipanatili sa ating mga buhay. Pag yan po ang palagi hanggang sa pagbabalik nating mahal na Panginoon, kagandaang loob na sinasabi dito, ang mahal na Panginoon na nakakasumpong ng buhay, how much more sa damadaling araw kung babalik ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mas lalo tayong nakakasumpong ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Yan po ay tunay na ating i-maintain sa ating mga sarili. Bilang isang Kristiyano, bilang nanampalataya, tunay po, minsan nang hina tayo, nang lupay-pay tayo. Pero kung atin lamang maisip na mayroon palang katwiran na dapat nating sundin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, diyan tayo karakadaka ilip up ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Napakabait talaga ng mahal Panginoon. Kaya patuloy tayo. Huwag na nating sayangin ang panahon. Ibig sabihin, wag na nating tingnan, wag tayong lilingon sa mga anumang bagay na tayo po'y mahila,
ng kaaway sa labas dahil may mga offer na maganda, pero mga minamahal, kung atin lang isipin, sa katwiran tayo sumusunod, sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ipagpatuloy natin dahil kung tayo'y babalik, kung babalik sa previous, sa dati nating mga gawi, wala tayong mapala dyan. Ibig sabihin, kasuklam-suklam. Atin mo nang babasahin, mga minamahal. Kawikaan 15, versikulo 9. Atin mo nang babasahin. Amen. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, talata 9. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. Everybody shout, praise the Lord! Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit inibig niya ang sumusunod sa katwiran. Palakpakan natin muli ang ating mabait na Diyos. Inibig ng mahal na Panginoon. Wala pa rin takas. Ating pinag-usapan dito, katwiran pa rin na ating mahal na Panginoon. Iniibig niya, ibig sabihin nandyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Dahil nakikita, at tayo naman, nagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Bakit? Nung binago tayo, pinagsikapan natin na masunod ang katwiran, hindi lang mga katwiran, kundi kautusan, ating naipamuhay, ating dininig, mga minamahal, kung kaya nangyari yung mga imposibleng bagay, naging posible dahil sa ating pagsunod. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pero ang lakad ng masama, ibig sabihin, huwag nating hayaan na kung tayo'y makabalik, mga minamahal, dahil minsan may mahihila, minsan may matukso. Amen po ba? Diba? Marami tayong napakinggan at mga kapatiran na natukso muli. Kaya ang nagtaka tayo na hindi naman dumalo. Matagal ng panahon, hindi ko na nakikita. Natutukso na pala ulit, mga minamahal. Bumalik sa dating gawi. Ibig sabihin, hindi maganda, hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga dating gawa natin, kaya nga ating naikumpara ang buhay natin noon. Iba na ngayon dahil binago tayo, pinagpala, pinagaling ang karamdaman, binigyan ng pag-asa, pinag-ingatan, pinaghimalaan. Napakarami itong nasabi natin patungkol sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaysa noon, masama ang ating buhay. Masama, may kaguluhan ang buong pamilya. Sabi pa, noong panahon, maalala natin, uso pa yung sinasabi na God bless our home, nilalagyan natin sa bahay, ngunit ang loob pala ng bahay, broken home. Everybody say, praise the Lord. Walang tugma na mga sinasabing katunayan na tunay na binago ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa ngayon, ating natamasa, ating nakumpara ngayon. Mga minamahal, kaya mag-ingat tayo. Atin palaging isubsob ating sarili na tayo'y makasunod palagi sa katwiran at kautusan ng ating buhay na Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, iba-iba na. Lalo na itong binigyan tayo ng kahirapan sa buong mundo. Pag hirap na tayo sa ating mga tahanan, baka mahila tayo ang mga isip natin dahil sa kahirapan. Susuko na tayo. Huwag mga minamahal, ang katwiran pa rin ng ating mahal na Panginoon ang ating susundin. Everybody shout, praise the Lord. Ang kagandahang loob pa rin ng mahal na Panginoon na para sa atin kanang ipinahiwatig na lagi nating isip-isipin kung kaya ating gagayahin ang kagandahang loob ng mahal na Panginoon na atin rin magawa sa ating kapwa upang ma-lift up, upang ating ma-encourage ang lahat, upang walang maging discourage sa bawat isa, kundi ang ating purpose sa pagparito, kung kaya tayo umupo upang makinig sa kabutihan nating buhay na Diyos, yan rin ang ipagpatuloy natin kahit sa ating mga tahanan pag-uwi, dalhin natin ang mga pagpapalang salita ng ating buhay na Diyos na ating napakinggan, upang tayo pagpalain lalo, bulay-bulayin natin muli sa ating mga tahanan. Dahil kung ang Diyos mananahan palagi sa atin, walang ninuman makalagalaw sa atin, mga minamahal. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam. Totoo po yan. Kaya tayo'y binago na ngayon. Pinagpala na. Atin ang nakikita. Ibig sabihin, natatakot na tayo na gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Naiwasan na natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos na naipahiwatig sa atin sa kabutihan ng malapagan. Tapos kung babalik lang tayo, dahil ngayon hirap-hirap na, marami na sa kapitbahay ko, ang Barangay Sambud, maraming COVID cases. Maraming nagsabi doon, hindi na pwede ito. Parang mag-rebuild din na ang nalabas sa kanilang mga pananalita.
Hindi na pwede ito, hirap na kami, wala na kaming kakainin. Kung sa mga Kristiyano yan, mga minamahal, walang ibang, naisip-isip ko, kung sa mga Kristiyano yan, walang ibang gagawin natin, kundi kapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong mag-discourage. Dahil minsan tukso yan. Amen po ba? Tukso yan sa Kristiyano, kaya mag-ingat tayo sa ating pag-iisip at puso. Kaya mas maganda mainam nyo kung habang nasa bahay pa tayo, habang ganito pa ang sitwasyon na ating panahon, isikyo, kung nasa tahanan tayo, wala tayong ibang bulay-bulayin, iisipin sa ating puso't isipan ang kabutihan ng mahal na Panginoon upang ang pagpapala lalong lalapit sa atin. Dahil bakit? Dahil kinalulugdan tayo ng ating mahal na Panginoon. Nakipag-ugnayan tayo sa ating buhay na Diyos. Napakinggan ko kanina, mga kapitbahay, hindi na maganda ito, makapag-isip na daw ang tao na magnakaw, mag-hold up. May napakinggan pa ako, mabuti na lang yung mga nagdidesisyon dyan sa city, yung mga opisyal dyan na nagdesisyon sa COVID na ito, na sinasabing sitwasyon na ito, mabuti pa daw, lusubin na lang ang mga tahanan, isa-isa. Para ganun. Yun ang mga salita nila. Kaya napakinggan ko, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo pa rin sila dahil sa kanilang kahirapan. Naghirap sila, pero salamat, mahal na Panginoon, na aking naintindihan ang kabutihan at ang kalooban mo. Bakit nangyari ito? Dahil ito po'y kalooban mo na pinahintulot upang malaman kung sino ang nasa buong katotohanan. Upang mahayag kung sino ang tunay na nanampalataya na walang sawang mananalangin, tatawag palagi sa ating buhay na Diyos. Upang mapatunayan na sinasabi natin na ating nababasa na ang katwiran kung atin bang may pagpatuloy. Kaya nasabi ko kanina, salamat sa ating buhay na Diyos dahil binago mo talaga ako, mahal na Panginoon. Dahil aking naunawaan ang kalooban mo. Sa mga sinasalita nila, patawarin mo sila. Iba na, mga minamahal, ang sitwasyon natin ngayon, kung mahihila tayo, kung magkaroon tayo ng discouragement, manglupay-pay tayo, tapos makabalik tayo, makagawa tayo ng kasalanan. Sabi pa ito, ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit, iniibig niya ang sumusunod sa katwiran niya. Everybody say, praise the Lord! Yan ang dapat gawin ng isang tao. Magpakumbabang loob, haharap sa ating buhay na Diyos, laging manalangin, at yan rin naman ang ating naging buhay ngayon. Amen po ba? Wala na tayo doon sa ating dating buhay, kundi narito na tayo ngayon sa pagpapalang buhay na ibinuhos ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag nating sayangin ating ipagpatuloy yung mga sarili natin. Kung may discouragement man, ipasa Diyos natin dahil alam natin ang mahal na Panginoon laging malapit sa atin. Tumititig lamang tinitingnan tayo. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang gawin talaga natin, ating ipakita sa ating mahal na Panginoon na tunay tayo na kanang anak. Amen po ba? So ipakita natin dahil ngayon, totoo naman po na itinuturing tayo ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Naging anak tayo dahil pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Kung tutuusin na hindi tayo bigyan ng halaga nating buhay na Diyos. Kaya tayong pinagpala, atin rin ipakita sa mahal na Panginoon na walang pagpakunwaring pagpakita. Hindi ba yung sinasabing eye service lang kung may makakakita, saka pa ipakita na siya kuno ay isang mananampalataya na tunay. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil pinagpala tayo, pinagaling ating karamdaman, binago pa ating mga buhay, mga minamahal, magalak tayo, masaya tayo, kaya ating ipakita na tayo tunay na anak. Dahil pag maipakita mo sa ating buhay na Diyos na yung mga pagpapala, na bigyan mo ng halaga, na tumbasan mo kahit lang sa paglilingkod mo sa Kanya, yan ay sapat na sa ating mahal na Panginoon. Wala nang ibang hinahanap ang ating buhay na Diyos, kundi ang napag-usapan natin na sundin ang Kanyang katwiran at kalooban. Dahil dyan palagi kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Pag tunay na anak, ibig sabihin, proud na proud ka sa iyong sarili dahil hindi ka guilty dahil pinagsikapan mo na sinunod mo ang kalooban ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung, dahil maging guilty ka pag pakunwari lang tayo. Mga minamahal, napag-usapan lamang natin ito. Amen po ba? So, ganyan no? Isang Kristiyano, maipakita natin sa mahal na Panginoon na tunay tayo na anak.
Dahil sabi dito ng Roma 8:17, atin mo nang babasahin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuluhati namang kasama Niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved kapatid, sa pagkabasa ng talata ng ating buhay na Diyos. Ito ang dapat mangyayari. Amen po ba? At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuluwalhati namang kasama Niya. Makipagtiis tayo. Ito pala ang gawin natin. Ito pala ang dapat gawin natin na mangyayari upang tayo'y malugdan nating buhay na Diyos. May pakita natin dahil sabi, at kung mga anak ay mga tagapagmana pala tayo pag tayo'y mga tunay na anak niya. Everybody say praise the Lord. Pero pag wala yan sa isipan natin, hindi tayo nagsusumamo, mga minamahal, nababasa pa rin naman ng mahal Panginoon ating mga puso. Everybody say praise the Lord. Kung tayo ba'y gumagawa ng totoo o hindi. Amen po ba? Pero kasuklam-suklam. Sabi kanina, kasuklam-suklam ang mga gawa ng masama. Amen po ba? So isa na yon. Kung ayaw mo, kunwari ka, di ka nalugdan nating buhay na Diyos. Ibig sabihin, masama pa rin yon. Everybody say, praise the Lord. At kung anak nga, ay mga katagapagmana, ibig sabihin, tayong nagpatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon na walang pagrireklamo hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik nating buhay na Diyos, tagapagmana pala sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo pala ay tagapagmana kung ano ang mapagpapala na nandyan sa Kanya, tagapagmana tayo. Amen po ba? Kung ano mang mga ninanais natin, ipagkaloob nating buhay na Diyos dahil alam ng mahal Panginoon sa ating buong buhay, nababasa niya, nakikita niya na tagapagmana talaga tayo. Ibig sabihin, ang approval nasa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi pwede dito na atin pong biru-biruin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil pinagpala na tayo. Amen po ba? Pinagpala na tayo, nakarating na tayo, malayo ng ating narating sa ating pananampalataya. Kaya nga nakikita natin ang mga bunga sa ating pananampalataya. Naging maganda yung takbo ng ating buhay sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Hindi tayo kailanman pinabayaan. Kung tayo ay may mga problema, pag tayo po'y lumuhod, magtaas ng kamay, lumuhod sa ating mga kwarto, nananalangin, pag maipiko ang ating tuhod, mga minamahal, karakadaka ang ating buhay na Diyos, hindi po wrong number ang ating telephone number sa ating mahal na Panginoon. Bagkos totoo ito, kanyang tutugunin agad dahil sa ating pag-iyak na tunay po tayo po'y nagpakumbabang loob sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ito na. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. Ibig sabihin itong paglilingkod natin, hindi kasi biro, magtiis talaga tayo. Amen? Upang tayo'y mayroong mapala sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung walang pagtitiis, nakikita naman ng mahal na Panginoon. Ito, walang tiyaga ito. Walang pagtitiis. Mukhang hindi ito aking anak. Hindi ito tagapagmana. Kaya makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuluwalhati namang kasama Niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ang ating buhay na Diyos, kaya wag nating sayangin patuloy na mismo tayo ang sarili natin. I-encourage natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan lamang ang dapat gawin ng isang Kristiyano upang makapagpatuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Dahil ang mahal na Panginoon talagang handa na siya palagi para sa atin. Ang Kanya lang namang hinihintay, ang Kanya lang naman hinahanap yung katapatan natin sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord.
walang pagrereklamo, no? Walang pagrereklamo. Wala yung masambit sa ating labi na discouragement. Dahil binago na tayo. Pinagpala na nga tayo. Hindi katulad noon mga minmahal. Sa bagay, hindi natin masisisi dahil ang mga magrereklamo mga minamahal dahil simula pa noon, pinakitaan ng Diyos mga Israelita, linagyan ng ulap ang disyerto para walang init, himala yun ating buhay na Diyos. Pinakitaan sila, baliwala lang sa kanila, reklamo pa rin. Hanggang pagpunta na doon, habang naglalakbay, nagutom sila, binigyan sila ng pagkain nating mahal na Panginoon, wala pa rin sa kanilang puso't isipan. Baliwala lang, reklamo pa rin kay Moses. Papunta pa rin. Kaya hanggang doon na mga minamahal sa dagat na, anong magawa? Wala nang magawa talaga. Pinakitaan na ng Diyos ng malaking himala kung gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon. Ang Israelita noon, hiniwa na, nahati na yung dagat para makadaan sila. Pagdating sa dulo, reklamo pa rin kay Moses. Hindi ba nila tiningnan yung kabutihan ng ating buhay na Diyos? Na gaano ka mapaghimala ang ating mahal na Panginoon? Kaya huwag tayong ganyan, mga minamahal. Kaya hindi natin masisisi. Hanggang ngayon, marami pa rin reklamador na mga Kristiyano. Nawa, wala yan sa atin. Amen po ba? Dahil binago na tayo ng ating buhay na Diyos. Hindi natin masisisi. Kaya ang ating tingnan, ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Yung mga himala nating buhay na Diyos na imposibleng mangyari na ginawa ng mahal na Panginoon dahil sa ating kaligtasan lamang upang tayo mailagay hindi sa kapahamakan kundi sa maayos na buhay dahil pangako nating mahal na Panginoon. Kaya atin pong sundin palagi ang katuwiran nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tagapagmana tayo ang ating mahal na Panginoon sa kanang anuman nga mayroon siya. Itinuring tayo, kaya wag nating sayangin. Napakaganda ito Kung isip-isipin natin, ibig sabihin, kung ano ang mayroon kung anong mayroon ang mahal na Panginoon, makatikim tayo. Amen po ba? Dahil tagapagmana tayo. Kaya pinatikim na nga tayo, pinagpala tayo. Tingnan natin yung sitwasyon sa ating pamumuhay. Noon, nahirapan tayo. Noon, naalala ko mga minmahal, naranasan ko yung bigas na mais may halong kamuti. Dahil para maging marami lang, mais pa. Naranasan ko, pero sa tulong at tabag nating buhay na Diyos, ngayon makakain tayo ng maayos dahil sa pagpapala at kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sitwasyon natin iba na. Pinagpala na tayo, binigay na, pinagkaloob na. Ibig sabihin kung anong mayroon ang ating mahal na Panginoon, ang kagandahang loob ng ating buhay na Diyos para sa atin. Kaya wag nating sayangin. Amen po ba? Kaya mga minamahal, Galatians 4:7, atin pong babasahin, ipatuloy natin. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanata 4, talata 7. Ano pa't hindi ka naalipin, kundi anak? At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi pala tayo alipin. Amen po ba? Ibig sabihin, masaya tayo ngayon. Magalak tayo ngayon. Huwag nating isipin ang mga negatibo. Dahil sa ating paglilingkod, dahil sa ating pagsunod sa katwiran at kalooban nating buhay na Diyos, tunay pala na hindi tayo alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan niya, kinikilala tayo na kanyang mga tunay na anak. Everybody say, praise the Lord. Hindi pala tayo mag-alala kahit sa anong kagipitan sa mundo ngayon. Dahil nandyan ang ating mahal na Panginoon. Dahil tunay na tagapagmana tayo, karakadaka, pag tayo'y mananalangin, nandyan na tugunin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pagugutuman ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Atin pong babasahin mga minmahal, ang huling verse, huling talata, ipatuloy natin ang basa, Romans, Matthew 5:6-11. Ituloy-tuloy natin mga minmahal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 6 hanggang 11. Mapapalad ang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, Amen. sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.
Mapapalad ang mga magpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad diyan ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo mga pagkakayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. God bless you kapatid sa pagkabasa ng salita nating buhay na Diyos. Anong sinabi? Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran. Everybody say, praise the Lord! Sapagkat sila'y bubusugin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Bubusugin pala tayo pag tayo ay sumusunod sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inalimura at kayo'y pinag-usig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minmahal, mapalad talaga tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Mapalad ang sumusunod sa katwiran at sa kautusan nating mahal na Panginoon. Ito pala ang ating dapat gawin na ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon upang tayo hindi malayo sa ating buhay na Diyos. Talagang napakabait kung ating ibalik-balik ang pagkabasa nito. Sabi lahat ay mapalad ang lahat na sumusunod sa Kanya. Kaya mga minamahal, hindi na po pwede na ating balikan yung nakaraan. Dahil mapapahamak tayo. Maging kasuklam-suklam sa lahat. Mga minamahal, atin pong titigan itong mga talata na ito na sinasabi, mapalad ang kanyang mga tinuring na anak. Everybody say, praise the Lord. Dahil tunay, ang pinaka-importante, tayo po'y tagapagmana sa ating mahal na Panginoon, napakabait ating buhay na Diyos. May nakahanda na pala. Alam na pala ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating paggawa. Tayo hindi pa nakakaalam pero nakaprogram na ang para sa atin. Kaya huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mag-alala sa ating mga pangailangan. Dahil kung sumunod lamang tayo sa katwiran na ang ating buhay na Diyos, hindi tayo mailalayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Bagkus pag-ingatan tayo at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa oras na ito, sa kabaitan ng ating mahal na Panginoon, atin pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Bulay-bulayan natin ang ating mga talata na ating napakinggan na tunay po kung wala ang ating buhay na Diyos. Wala rin tayo, mga minamahal, dahil mailayo tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon pag tayo po'y hindi iiwas sa paggawa ng kasalanan. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, isindro natin ang ating puso't isipan sa ating buhay na Diyos. Mabait ang ating mahal na Panginoon. Sa ilang sandali lamang na pag-awit natin, sikapin natin na madama ang presensya ng ating buhay na Diyos. Talagang nandyan ang ating mahal na Panginoon, narito, nakatingin lamang sa atin, kasama natin. Ang mahal na Panginoon, bagamat hindi natin makikita, mga minamahal, ngunit maramdaman natin siya. Parang hangin na ating maramdaman. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo imawit sa ating mahal na Panginoon. Daddy, ako ay para bang Yes, Lord. Hallelujah. isa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon pa mga kasama. Kailayon Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Masayang ating pagsamba pag hindi natin madama ang presensya ng ating buhay na Diyos. hanggang kailan Yes, Lord. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
pahid. Napakabait mo, mahal na Panginoon, sa amin. Sa Hallelujah. aking puso sarap tumahid. Praise the Lord. Ang pagmamahal manahan sa akin, O Jesus. Amen. Hallelujah. Ikaw lang ang nabigay ng pansin. Yes, Lord. Thank you, Dear Ang Jesus. tanging nagmahal Ating bulay-bulayan ang lyrics, ang awit na ating inalay sa ating mahal na Panginoon. ang sagot sa aking dalangin. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na Yes, Lord. sa iyo ko may halaga. O Jesus, salamat na kilala kita. Hallelujah. Hallelujah. Makipag-ugnayan tayo mga minmahal sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Layo naman damdamin nila kay tagal. Yes, Lord. Hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso saan dumating Mga minamahal, narito sa ating kalagitnaan ating mahal na Panginoon. Tinitingnan tayo kung gaano tayo kasinsero sa ating pag-awit sa Kanya. Oh, Jesus. Hallelujah. Ikaw lang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin. Napakabait mo, mahal na Panginoon. Ang Hallelujah. sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Yes, Jesus. Lord. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O Jesus, salamat na kilala kita. Amen. Hallelujah. O Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Lord, praise the Lord. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na Praise the Lord. sa iyo ako'y may halaga. O Jesus, salamat na kilala kita. O Jesus, salamat na kilala kita. O Jesus, salamat na kilala kita. Praise the Lord, praise the Lord. Ating beloved bisita, narito sa oras na ito, nagpala tayo, beloved bisita, tanggapin mo ang ating mahal Panginoon.
itaas mo ang iyong dalawang kamay, sundin ang aking dalangin, sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, ako po nagpasalamat na aking napakinggan ang iyong banal na salita sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking Diyos at Hari na aking buong buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala simula nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, iligtas mo ang aking buhay, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen, amen, hallelujah. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangrihan sa lahat, mahal Panginoon Jesus. Sa pangunang dalangin para namin ginagaalang na mahal pastor, may tumanggap sa iyo, mahal Panginoon. Ikaw po magpala sa kanya, sa aming kapatid na ito, na tumanggap sa iyo, mahal Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo sa patnubayan mo siya. Nawa hindi ito ang unang araw, unang gabi na kanyang pagdalo, bago siya po'y magpatuloy na maglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pwede po tayo makaupo. Mga minamahal, manalangin tayo sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangrihan sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, naritong bawat sa amin, sa aming pagsusumamo, pagluhod sa iyong harapan, O Diyos, sa aming pagpakumbabang loob, mahal na Panginoon. Dinadalangin namin sa pangunang dalangin pa rin namin ginagalang na mahal pastor, Evangelist Willis Estrada Almeida. Patuloy kaming nanalangin sa iyo, O Diyos, pinapaabot sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming mga pangailangan, sa araw at gabi sa aming pamumuhay habang nabubuhay. Sa sanlibutang ito, pagpalain mo kaming patuloy, mahal na Panginoon. Ano mga pangailangan na ayon sa iyong kalooban, O Diyos, patnubayan mo kami, pag-ingatan mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat na bagay, sa pamagitan na aming pagsunod sa iyong katwiran at kautusan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami palagi, gabayan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pamumuhay. Sa pangunang dalangin pa namin ginagaalang na mahal pastor, ito po ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po inyong kamay sa may karamdaman at ang isang kamay itaas po, magpakumbabang loob tayo, sincero tayo. Tayo po magkaisang manalangin kung may karamdaman kayo, anumang dinaramdam dyan, pananakit ng katawan, tiyan, sa ulo, o cancer, leukemia, TB, diabetes, kung mayroon pa. Atin pong sasawayin sa pangalan ni Jesus. Manalangin tayo, dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y tumatawag sa iyo sa pamagitan ng aming pagpakumbabang loob, O Diyos, ipaabot mo ang iyong mapakapangyarihang kamay sa bawat sa amin, Panginoon, dalangin pa rin namin ginagalang ng mahal pastor, mga uri ng karamdaman aming sinasaway, cancer, leukemia, TB, diabetes, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, tiyan, cast out, be healed right now in the mighty name of Jesus. Mga problema, kahirapan, cast out, depart from us in the mighty name of Jesus. Cast out, problems be solved, be blessed, be blessed, be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ganun pa rin, magpakumbabang loob. Tumayo tayo at magkaisa tayong lumukso. Talon tayo 3 beses kasabay ang pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Hanggang dito lamang po ang ating napakinggan na mabanal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat na kapuriang pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At tayo po patuloy na po sa oras na ito, mga minamahal, sa ating mga announcement. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved Preacher Roger Oliveros. Amen. God bless you po sa ating beloved Preacher Alvin Dugos sa kanyang pagbandala ng banal na salita at pinakamamahal na Jesus. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating mga announcement. Tayo muna, bago tayo magpatuloy mga minamahal, tayo kukuha ng special love offering at ito ipanalangin ng ating beloved co-worker Darwin Julian. Ayan po tayo po sama-sama manalangin. O patakilang Diyos, makaparing pangalan Jesus. So na pa rin po dalangin ginagalang mga Pastor Luis Rameda. Mahal pa yung magandang gabi po sa iyo, God. Narito kami nalangin bawat isa, mahal pa noon.
Mahal Panginoon, tingin mong bawat dalang itong oras mo pagbigyan ng special po rin, Mahal Panginoon. Pagpalain mo lahat mga kapatiran na walang sawa sumusuporta sa panagawa itong oras, Mahal Panginoon, na ibigay nila mga special, Mahal Panginoon. Ibalik mo, God, special pa rin sa kanila, Mahal Panginoon. Ibalik mo, magpapapala, Mahal Panginoon, sa aming mga kapatiran, Mahal Panginoon, patuloy, walang sawa sumusuporta sa panagawa, Mahal Panginoon. Amin mga kapatiran na walang ibigay dahil sa kawal, Mahal Panginoon, bigyan mo trabaho, hanap buhay, anuman hinahanap nila mga araw-araw, Mahal Panginoon, sa trabaho ng mga kapatiran, God. I-provide mo pangailangan, Mahal Panginoon, para may tulong sa banal gawain, Mahal Panginoon. Pagpalain mo din kami, Mahal Panginoon, sa pinasya, physical, higit po sa spiritual, ang kapala, in the mighty name of Jesus, praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating malapit co-worker, Darwin Julian. Bago ang lahat, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, the Interim Prophet of our loving God, at the whole Almeida family. At pag-alaala po sa mga ginituang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga live webcast viewer, magandang gabi na po sa ating lahat, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga kapatiran na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, magandang gabi po sa inyo, at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement. Ganon pa rin ang ating schedule sa ating services, mga 3 beses sa isang linggo. Sa araw ng Biyernes, sa araw ng Miyerkules, katulad ngayon mga minamahal, ating midweek service, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At sa araw ng Friday, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating linggo, mga minamahal, general service natin, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Iyan po ang schedule services natin, mga minamahal. 10% pa rin tayo, mga minamahal. Dahil MECQ tayo, mga minamahal. Bawal ang mga bata. Yung mga bata, mga minamahal, sa mga magulang na hindi talaga maiwanan yung mga bata, sa bahay lang muna, mga minamahal. Mag-live lang muna tayo. Antayin na natin matapos hanggang katapusan, mga minamahal. Katapusan ng buwan, baka babalik na tayo sa GCQ, mga o MGCQ, mga minamahal. At doon natin makabalik sa ating pagsamba sa regular nating makadala natin yung mga bata at saka yung mga senior citizen, mga minamahal. Samantala ngayon, pagtiisan po natin kung yung may mga bata, sa bahay lang muna tayo. Mga senior talaga, mga minamahal, sa bahay lang muna. 10% lang po na tayo, mga minamahal. Talagang tiisin mo lang natin dahil ito yung ng gobyerno, dapat tayong sumunod dahil tayo na sa totoong paglilingkod, mga minamahal, kailangan tayong mauna rin ang sumunod sa kalooban din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sa ating Miracle Hour, mga minamahal, subaybayan nyo gabi-gabi po, mga minamahal, ang ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, yung ating Miracle Hour, mga minamahal, sa gabi-gabi, 7 to 8 p.m., sa ating live Facebook, mga minamahal, via Facebook. Mayroon tayo sa YouTube, mga minamahal, mapapanood natin sa Sambuanga, JM Saim Sambuanga, mga minamahal, mapapanood natin sa Facebook, sa YouTube, ang ating Miracle Hour. At ang ating live stream, mga minamahal, mapapanood din natin sa YouTube. Kaya yung mga minamahal, sa pwede tayo sa Facebook, pwede rin sa YouTube, mapanood natin. I-share ninyo, mag-like kayo, mga minamahal, i-subscribe ninyo, tapos i-share ninyo sa inyong mga kaibigan para nakapaghayo na rin kayo, mga minamahal, na kung mahiya man kayo mahumayo, mga minamahal, ay sabihin ang salita ng ating malapay, ito na yung pagkakataon. Hindi na kayo magsalita, i-click lang ninyo, i-share ninyo, wala na, tapos na. Siya na yung bahala. Pag ipanood niya, mga minamahal, at mahipo ang kanyang puso't pinili siya ng malapay ni Jesus, siya ang magiging bunga mo, mga minamahal. Napakasimple lang. Hindi ka nagagastos lalakad pa, mga minamahal. Hindi ka na magsakripisyong lumakad. Ang isakripisyo mo na lang, mag-load ka lang, mga minamahal, at manood, at i-like, i-subscribe, i-share. Napakadali lang, mga minamahal, sa panahon ngayon. Hindi katulad noon, magbahay-bahay pa tayo, mga minamahal, para maglakad. Pinasimple ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating gagawin lang, mga minamahal, sundin natin ang kalooban natin pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, sa mga kapatiran na gusto pang rin tumulong para sa ating banal na gawain, para sa improvement natin, huwag kayong mahiya, lumapit sa ating information. Dahil kahit kunting bagay, kunting halaga, mga hindi natin ikahiya yan. Para kung galing sa ating puso, yung buong puso mo, na ibibigay mo kahit 50, 20 yan, mga minamahal, sasabihin mo lang para sa improvement. Huwag kayong mahiya dahil yan igagrant ng mahal na Panginoong Sus. At mag-pray tayo, mga minamahal, na madagdagan na yung ating mga manggagawa.
Loobin mga minamahal, nasa barko na sila, darating na sila mamayang gabi o madaling araw. Palakpakan natin mahal na Panginoon Hesus. Mag-pray tayo mga minamahal na sila'y pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ganon talaga ang buhay ng manggagawa mga minamahal. May malilipat, may lilipat din papunta sa atin mga minamahal. Ganon ang buhay ng manggagawa. Kaya mga minamahal, kung sino yung dumating, sino yung umalis, hindi na tayo mag-question. Mga minamahal, pasalamatan nating lahat dahil iyan ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at wala na tayong dagdag na announcement, mga minamahal. Tayo tuloy-tuloy na sa ating closing prayer. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Hanggang dito na lang. Lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. We love you in the Lord, but there's Jesus, love you more. At ito ay ipanalangin ng ating beloved preacher, Richard Hilasio. Oh, glory to God. God bless you po sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Tayo lahat ay manalangin manimahal sa ating pong closing prayer. Oh, hallelujah, hallelujah. Amang banal na sa langit, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kaya sa gabi ito, kami po labis-labis at taos-puso ng pupuri at magpasalamat sa matagumpay na iyong banal na gawain sa dakong ito. Maraming salamat o Diyos sa iyong matamis at banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan at sa paglagis niyo po ng bawat bahagi na iyong banal na gawain sa araw na ito. Lalo higit sa pinakamamahal pa ni Jesus sa iyong banal na salita, hallelujah, na aming po napakinggan sa araw na ito. Na ito po nagpatatag ng papalakas sa aming pananampalataya sa iyo. At sa aming pansamantalang paghihiwalay ay pinakamamahal pa ni Jesus. Pag-ingatan niyo po ang bawat manampalataya sa pag-uwi sa kanya-kanyang mga tahanan at balik niyo po muli sa araw ng Biyernes upang muli kayo magsama-sama at magkaisa na kami purihin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ng aming pinakamamahal pa ni Jesucristo. Amen. God bless you.